Let's pray. Dakilang Ama, Diyos na palad ng Panginoon. Salamat, Father God, kami pinagpapasalamat sa gabi na ito, Lord, at muli kami ay sa oras na ito dumudulog sa iyong dakila at makapangyarihang presensya. We pray, Father God, samahan mo po kami, Panginoon, iyong presensya, Lord, sa aming po pag-aaral ngayon ng iyong mga salita. Patuloy kami humihingi at dumadalangin sa banal na Espiritu, Panginoon, at karunungan at kaunawaan, Lord, sa pag-aaral ng iyong mga salita sa gabi na ito. Dalangin namin ang iyong gabay, Panginoon, and we pray, Father God, na iyong pong buksan ang aming mga puso, ihanda ang aming mga puso, Panginoon, maging ang aming mga isipan, Lord, na manatili na nakafocus sa iyo, Panginoon, sa pakikinig na iyong mga salita, sapagkat tunay na yung mga salita ay napakarami, Lord, na katotohanan na aming pong matututunan, Panginoon, sa gabi na ito. Kaya, Lord, sa ipo namin pinagtatagubilin lahat ng ito sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat, Father God. Humihintaw mo, Diyos, at ito po ang aming panalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. So, sa Book of Exodus po tayo. Again, chapter 20 of the Book of Exodus. At ito na po yung ating part 2 ng ating pong study in chapter 20 ng Book of Exodus. Last week, ang ating po pinag-aralan ay commandment number 1. Commandment number 1, you shall have no other gods before me. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ng Panginoon, unang utos ng ating Panginoon. At ngayong gabi ay ang tutunghayan naman natin, ang pag-aaralan naman natin ay yung ikalawang utos. Commandment number 2, you shall not make for yourself an idol. Yan. Huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Huwag kang lilikha ng ibang Diyos. Kaya sabi lang, ating Panginoon. So, commandment number 2. Okay. So, konting review po tayo about commandment number 1, and then saka tayo mag-dive in sa commandment number 2. Dahil yung commandment number 1 at commandment number 2 ay connected siya. Kung mapapansin niyo po, last week, ang ating pong pag-aaral, medyo na-touch na natin yung commandment number 2. Yan. Pero ngayong gabi, ito yung kabuuan yung pag-aaral natin ng commandment number 2. Okay? So last week, commandment number 1, you shall have no other gods before me. Huwag kang, sabi ng Panginoon, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon na ako lamang ang iyong sasambahin. Wala nang ibang Diyos, wala ka ng ibang Diyos na sasambahin, kundi ako lamang. Ang sabi ng Panginoon. Dahil pinatunayan ng ating Panginoon na siya lamang talaga ang tunay at kaisa-isang Diyos. Ang ating Panginoon. Yahweh. Yahovah. Siya lamang ang nag-iisang Diyos. Tunay at buhay na Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon, I am the Lord your God. I am the Lord your God. I am your salvation. Sabi ng ating Panginoon kay Moses and to the children of Israel. Ako lamang inyong Diyos na
nag-alis, naglabas, nagligtas sa inyo mula sa Ehipto. At mula sa kamay ng mga Ehipsyo ay iniligtas ko kayo, inilabas ko kayo out of bondage, out of slavery. Pinatunayan nyo ng ating Panginoon kay Moses at saka sa kanyang bayang Israel kung paano niya ibinil yung mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo. At pinatunayan ng ating Panginoon na siya lamang talaga yung tunay na Diyos. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Now, sa unang utos na yon, at kagaya ng ating mga napag-aralan, ng mga nakalipas na weeks, that is to expose, no, to expose the sin in us. Ibig sabihin, yung utos na ng ating Panginoon, yung unang utos ng ating Panginoon, hindi na yun bago. Hindi na yun bago sa kanyang bayang Israel, at hindi at sa ating panahon na yun, hindi na yun bago sa atin. No? Yun lamang ay sa pamamagitan ng utos ng ating Panginoon. Remember, yung purpose ng law, ng Old Testament is to expose yung sin, no? Yung kasalanan na already na nasa sa atin na ine-expose lamang na salita ng ating Panginoon. Kumbaga, hindi na bago sa tao yung magkaroon ng mga Diyos-Diyosan. No? Kaya nga, idinideclare ng ating Panginoon, siya lamang ang Diyos, pinakita ng ating Panginoon, siya lamang yung Diyos, tunay na Diyos, at wala nang iba pa. Kaya lang, dahil na tayo ay merong yung sin nature nasa sa atin, at saka tayo tinatawag na fallen na creature, no? Because of the sin, ay ang tendency natin ay magkaroon ng iba't ibang Diyos-Diyosan, ano? Lalong-lalo na sa kanyang bayang Israel, na-expose sila ng napakahabang panahon. Sa Egypt, na-expose sila sa iba't ibang mga Diyos. Okay? Kaya, sabi ng Panginoon, ako lamang ang inyong sasambahin na Diyos. Okay? And then, tinignan natin yung dalawang perspective about last week, the historical perspective and the practical perspective. The historical perspective, historically, yung sa unang panahon, tinignan natin about yung sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, ancient, pagan, false god, na maging ang Israelites ay nabulid doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil na rin sa kanilang mga leaders, tinignan natin yung iba't ibang references, Book of Kings, Book of Judges. Yeah. So historically, nakita natin doon, no, kung paano sila nabuli sa pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Dahil Baal, Asherah, kay Dagon, Molech, Chemosh, and Mammon. Yeah. So ito yung mga false god, ancient gods of Israel. Ancient, pero sabi natin ancient, ito yung kanilang mga luma ng mga pangalan. Pero actually hindi sila nawala, dahil yung lumipas yung mga panahon, at hanggang sa ating panahon ngayon ay hindi sila nawala, pero pa rin sila. Nag-iba-iba lang ng pangalan, pero it is the same
Sila pa rin yun. The same false gods, ancient gods, man-made gods. Nag-evolve lang yung pangalan. Pero sila pa rin yun. Ano? Kahit hanggang sa ating panahon ngayon, meron pa rin. Historical perspective and then the practical perspective. At doon nakapaloob yung identity ng ating Panginoon. Kung sino ba talaga yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung kanyang identity. Doon nakapaloob yun. No? Ibig sabihin, He is the only one and true God. Siya lamang yung nag-iisa at tunay na Diyos ang ating Panginoon. Kaya, ipinapahayag ng ating Panginoon kung sino ba siya, kung ano yung kakayanan niyang gawin, kung ano yung kanyang kapangyarihan, kung ano yung kanyang kaalaman, dinideclare ng ating Panginoon, His identity. Kaya sa atin, as believer, as Christian, mahalaga na maunawaan natin o alam natin kung ano yung identity ng ating Panginoon. Sapagkat siya yung ating Diyos na sinasamba. Diba? So, God's identity and then our fidelity, yung ating truthfulness, yung ating katapatan. Yeah. Katapatan sa ating Panginoon. Alam natin ang ating Amang Diyos ay tunay at tapat, kailanman tapat sa lahat ng panahon. But what about us? Tayo bilang mga anak ng ating Panginoon. Our fidelity. Are we being truthful? Tayo ba'y nagiging tapat din sa ating Panginoon? Okay? So, yan po yung ilan sa ating napag-aralan last week about sa unang utos. Commandment number 1, you shall have no other gods before me. And then, connecting sa commandment number 2. Gaya nga po nasabi ko kanina, yung commandment number 2 ay companion siya, no? Karugtong siya nung commandment number 1. A companion of commandment number 1. Kaya medyo na-touch na rin natin siya last week, yung commandment number 2. Chapter 20 verses 4 to 6. Ngayong gabi, yung kabuuan. Ikalawang utos. Commandment number 2, you shall not make for yourself an idol. Huwag kang gagawa o lilikha ng Diyos-Diyosan, ibang Diyos. Why? Because commandment number 1, ang ating Panginoon lamang at tunay na Diyos. Okay? So, Exodus chapter 20, verses 4 to 6. Meron po kung may mga Bibles, o kung prepare nyo po yung Tagalog na Bible, so mas maganda po, kung meron po kayo dyan sa inyo. But, babasahin po sa English, sabayan nyo na lamang po ako, ano? May Tagalog kayo mga Bibles na. Chapter 20, verse number 4, sabi po dito, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Verse number 6, but showing mercy to thousands, to those who
who love me and keep my commandments. Yan. So yan po yung ating pagbubulay-bulaya sa gabi. About sa commandment number 2, ikalawang utos. So commandment number 1 is a prohibition, no? Pagpabawal ng ating Panginoon. Prohibition of having other gods that replaces the one true and living God. Yun yung pagbabawal ng ating Panginoon na sumamba sa ibang Diyos sa commandment number 1. And then, yung commandment number 2 naman is a prohibition against creating something with your hands or your heart that either reduces God or replaces God. Yan, yung pag-carve ng image, paggawa ng isang imahe. Okay? Na sabi doon, that either reduces God or replaces God. Yan. Yan yung ikalawang utos na ipinagbabawal ng ating Panginoon. Creating something physically or in the heart or in the mind, no? Spiritually. Okay? Yeah. So why does a man make for himself an idol or image? So bakit ba ang tao ay gumagawa sa sarili niya ng sarili niyang idol or image? Okay? For example na lang dito sa children of Israel. Diba? Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ipinahayag sa kanila ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Nasaksihan ng kanyang bayang Israel. Siya yung tunay at buhay na Diyos, makapangyarihan sa Diyos. Makapangyarihan Diyos. And yet, bakit? Bakit pa rin nagkakaroon? Bakit pa rin sila gumagawa ng idol or image, imahe? O bakit? Okay? Na sinabi na nga, inutos na ng ating Panginoon, huwag kayong gagawa ng mga ganyan. Dahil ako lamang ang tunay na Diyos. Pero bakit meron pa din? The reason is, why? Because, yun yan, of our sinful nature. We are fallen creature. Yung sin, yung kasalanan na nananalaytay sa atin. Ano? Kaya, ang nangyayari, because of that sin, ay nagbubunga ng rebellion. Rebellion yun. Diba? Kasi alam mo na na ang Panginoon ang tunay na Diyos. Siya lamang. Pero bakit nagawa ka pa rin ng mga bagay na labag sa ating Panginoon? Labag sa kalooban ng ating Panginoon. And that is rebellion. Ang pagre-rebel. Na, bakit? Bunga na lamang yun dahil yung kasalanan na nasa sa atin. Okay? So, gumagawa sila ng mga image, imahe, dahil ang gusto nila ng Diyos ay yung mga Diyos na nakikita nila, physically nakikita nila, dahil ang ating Diyos ay hindi nakikita. Dahil nasabi ng Bible, ang ating Panginoon ay Espiritu. Ang ating Diyos na hindi nakikita. Okay?
But then, sa kanyang ah, mga gawa, ay doon niya ipinapahayag, no? Yung kanyang kapangyarihan, no? Yung kanyang personality, yung kanyang character. Yan. So kaya, ang tao gumagawa ng sarili niyang imahe dahil gusto nila yung may nakikita sila, may nahahawakan. Yan. Rebellion. And also, another reason kung bakit ang tao ay gumagawa ng sarili niyang imahe, sarili niyang Diyos. Pangalawang reason, they want a God that will approve of everything they want. Gusto nila ng isang Diyos na mag-a-approve or sasang-ayon sa lahat ng kanilang kagustuhan. Okay? Ganun ang gusto nila. Isang Diyos na sasang-ayon sa lahat ng gusto nila. Kahit mali yung kanilang pamumuhay, kahit sila ay namumuhay sa kasalanan, hindi sila sasaway ng kanilang Diyos. Ganun ang gusto nilang Diyos. Kaya lumilikha sila ng sarili nilang mga Diyos. Other than sa ating tunay na Panginoon. Panginoong Yahweh. Okay? Another reason kung bakit ang tao ay lumilikha ng sarili niyang Diyos, idol, or image is because a man understood in his heart that there is something or someone that is a higher being above them. Nature sa atin, no? Sa ating mga tao. Yan ang isa sa ating nature na alam natin, nauunawaan natin na may higher being pa, no? Kaysa sa atin. May mas higher being. Which is tama, no? Yun nga, yung Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ako yung Diyos. Ako yung totoong Diyos. Sinasabi ng ating Panginoong Yahweh. Okay? So normal sa tao, natural sa tao na maunawaan natin na may mas higher being sa atin. Dahil na nakikita natin yung ating kapaligiran, yung creation, diba? Yung galaxy, planets, lahat ng creation. Kaya, alam natin sa ating mga sarili na may mas higher being. Yun nga lang, ang nakakalungkot ay imbis na yung mga tao ay ang sambahin ay yung ating Creator, ang ating Panginoon, ay nadadivert sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Okay? May mga bagay o personalidad. Yan. Doon nadadivert yung kanilang attention, no, sa maling Diyos. Other than sa tamang Diyos na dapat yun yung ating sinasamba. Okay? And then, natalakay din natin last week about commandment number 2. Making idolatry in lives is progressive. So, ito yung panganib or danger. Danger kapag ikaw ay mayroong idolatry o Diyos-Diyosan sa iyong buhay other than sa ating Panginoon. Sabi doon, it is progressive. So, paano naging progressive? Ibig sabihin, may progressive, ibig sabihin, may movement, may paggalaw, may pagkilos,
progressive na dating maliit ay lumalaki. No, ganun yung ibig sabihin ng progressive. Okay? Kaya yung kapag meron kang idolatry sa iyong buhay other than God, sabi doon, nagpo-progress yan. Una, maliit, hanggang sa palaki ng palaki, at hanggang siya na yung magte-take over sa iyong buhay. Nag-disconnect si Imagine. Mahina ang signal. Sige, taga-taga lang. Taga-taga lang po. Minsan talaga, mahina ang signal. Okay. So, progressive yan, ano? Nagsisimula sa carving. Yan. For example, kahoy. Huhulmahan mo na may image, may mata, may ilong, may bibig, may tenga, magkaroon na siya ng itsura. Diba? So, carving. Yan nagsisimula, ano? May image. And then, susunod niyan ay magbabow down ka na dyan. Bow down to the image, and then ang susunod nun ay you will become like the image. So kung sino man yung Diyos-Diyosa na yung sinasamba, sabi doon, ay eventually in progression ay magiging ganun ka din. Ma-a-adapt mo yung kanyang character. Okay, so that is the danger, ano? Which is truly demonic, ano? Evil. Okay? Alam natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosa ay sino bang behind dyan? Diba? Si Satan, may evil power, satanic power behind. No? Kaya nagkakaroon ng progression. Ano? Dahil ang gusto ni Satan ay ma-divert ang tao sa iba't ibang mga Diyos at hindi doon sa tunay na Diyos. Okay? Yan ang nais ni Satanas at ng kanyang mga kampo. Kaya, behind yan, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa, satanic power, evil power, demonic power, at ang magiging bunga niyan sa ating buhay ay ilalayo ka niyan sa presensya ng ating Panginoon. Which is yun yung gustong-gusto ni Satanas. Kaya, kailangan maging tayo yan, aware, ano? Sa mga ganyan. Okay? So, or it can be no carved image. So, kanina yung carved image, physically, meron. Pero, meron din idolatry na kahit wala kang carved image, pero ito ay inalaw mo na makapasok sa iyong buhay at inalaw mo na mag-rule or mag-govern sa iyong buhay, yun na yung iyong magiging idol. Yan. So, ganun din, ano? Kahit wala kang kinarved na image, kahit wala kang image. Okay? Pero meron kang isang bagay na inalaw sa iyong buhay na mag-rule or mag-govern or mag-take over ng iyong buhay, that is an idol. That is also an idolatry. Nagsimula yan na pumasok sa isipan, inalaw mo na makapasok sa isipan, and then inalaw mo na maglaro, no? Sa iyong isipan. Simula sa maliit. Diba? May progression. Hanggang sa naglalaro na sa isipan mo, and then eventually, di mo na malaya, siya na pala yung nag-take over sa iyong buhay.
Hindi mo na malaya, nagbabow down ka ng pananaguan. Okay? So that is also considered an idolatry. Hindi lamang yung may physical image. Kahit wala pala yun, but meron kang bagay na inalaw sa iyong buhay other than sa ating Panginoon. So that is also idolatry. In Psalms 115, Psalms 115, verses 4 to 8, Psalms 115, verses 4 to 8. Sabi po dito, their idols are silver and gold, the work of men's hands, gawa ng mga kamay, nilikha ng mga kamay. Sabi doon, yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Verse 5, they have mouth, but they do not speak. Eyes, they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Noses they have, but they do not smell. They have hands, but they do not handle. Feet they have, but they do not walk. Nor do they matter through their throat. Those who make them are like them. You see, tingnan nyo mga kapatid. Sabi doon, those who make them are like them. So yun yung sinasabi natin, progression ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung ano yung klase ng Diyos na sinasamba mo, ay eventually, magiging ganun ka rin. So is everyone who trusts in them. Sinasabi dito, according sa book of Psalms, meron silang mga parts of the body, eyes, nose, mouth, parts of the body meron. Pero hindi sila kumikilos. Why? Kasi hindi nga sila totoo. Diba? Hindi nga sila totoong Diyos. So the danger of the idols in our lives, kaya natin binasa. Later on, you will become like the God that you worship. Tabanggit natin yan, yung ilan. Last week, di ba, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga Israelites, sila Baal, Asherah, si Dagon, si Molech, si Chemosh, si Mammon. May iba't iba silang karakter, no? Yeah. So, for example, Baal or Asherah, goddess of sex and fertility. Yeah. For example, yun yung carved image, andun yung image, and then yun yung character na yung sinasamba later on, maa-adapt mo yun, magiging ganun ka din. Ano pa? Goddess of pleasure, goddess of power. Okay? At meron din, yung, for example, yung extremism. Yan. God of extremism. For example, yung nangyayari ngayon, kung updated po kayo sa balita about sa Middle East, yung nangyayari sa Syria, yung mga citizens doon, yung mga civilians na mga walang kalaban-laban, walang kamalay-malay, mga pamilya, minamassacre ng mga jihadist, extremist.
Imagine, mga bata, matanda, kababaihan, minamasaker, mga walang kalaban-laban. Pag talagang kapag nababasa niyo yung news, at saka yung may mga raw footages, talagang it will break your heart. Bakit ginagawa nitong mga tao na ito? Why? Because kasi, for example, ito yun. Yung kanilang God ay God of extremism. Okay? Violence. Kaya, yun yung Diyos nila, nagiging ganun sila. Maghasik ng violence, maghasik ng terrorism, pumatay. Kasi, yun yung Diyos nila. So, tama yung Bible. Tama yung Bible, di ba? Kung sino yung Diyos mo, magiging ganun ka din. Kaya, ito yung pinaka-clear example. Imagine, pinapatay nila yung mga walang kalaban-laban, walang kamalay-malay. Kahit bata, talagang it breaks my heart, mga kapatid. Breaks my heart. Libo-libo, hindi lang ilang tao, kundi libo-libo na yung pinapatay ng mga extremist na ito, jihadists. And yet, the world is silent. Ewan ko kung nabasa niyo po yun sa news. Dahil yung ating mga news outlet, wala, hindi nila labas siya. Pero ganyan po yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Ngayon, sa ating panahon ngayon. Kawawa. No? Kawawa yung mga tao doon sa Syria. So, extremism. Why? Because ganun yung kanilang Diyos, kaya ganun sila. Okay? They have, sabi ng Bible, they have ears but they cannot hear. They have eyes but they cannot see. They have minds but they cannot think anymore. Heart but they cannot feel anymore. So, kaya ganun yung nagiging character ngayon itong mga tao na ito. Kagaya ng kanilang Diyos-Diyosan. May mata, pero hindi makakita. Ganun din sila. Meron silang mga mata, itong mga tao ito. Ba't hindi nila makita na mali na yung kanilang ginagawa? Diba? Yung kanilang, meron silang tenga, pero wala na silang pandinig. Kahit naririnig nila yung pagmamakaawa ng mga tao na pinapatay nila, wala na silang pandinig. Imagine, mga kapatid. Ano ba? Meron silang mga isip, may mga utak sila, but they cannot think anymore. Hindi na nila alam kung tama o mali pa ba yung ginagawa nila. Why? Kasi nga, ang Diyos nila, Diyos nila ay gano'n. They have heart, but they cannot feel anymore. May puso sila pero wala na silang nararamdaman na yung pagpatay sa kanila, normal na lang. Manhid na sila. Imagine, mga kapatid. Kaya ang behind doon is demonic power, satanic power. Okay? Yun yung gusto ni Satanas. No? Ilayo ka sa tunay na Diyos. Presensya ng Panginoon. Kaya ganito yung nangyayari. Kaya ito yung danger. Sabi ng Bible, this is the danger ng mga idols in our lives. And we need to be aware sa mga ganito. Okay? But, if we worship the one true God, then we will become like Him. So, ganun din, mga kapatid. Kapag ang sinamba natin ay yung tunay at totoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos, Yahweh,
ay magiging ganun din tayo. Eventually. No? Dahil sabi doon, ang Bible ay sa nananampalataya, sumusunod sa ating Panginoon, tayo ay hinuhubog ng ating Panginoon. Na parang isang kagaya ng clay. No? Ang sabi ng the book of Jeremiah ba yun? Book of Jeremiah na ang ating Panginoon, yung ating Father, at tayo yung kanyang clay na hinuhubog niya. Kaya eventually, ay nagiging kagaya tayo, no? Yung character ng ating Panginoon. A Christ-like character. Ano ba yung Christ-like character? Goodness, mercy, diba? Love, kindness, meekness, gentleness, long-suffering, humbleness. Yan yung character ng ating Panginoon. Christ-like character na na-adapt natin. Diba? Kasi nga, kung sino yung Diyos mo, magiging ganun ka rin. Okay? Kaya, salamat sa ating Panginoon. Dahil tayo ay nakakilala sa tunay na Diyos. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Amen. 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 Puri ng Panginoon. So, Christ-like image and character. So, nagiging ganun tayo. Okay? Kaya, sa ganung stage, sa tao, remember, our sinful nature, fallen creature, remember, we are fallen creature dahil sa kasalanan, yung minana nating kasalanan throughout the humanity, bawat tao. Kaya ang kailangan natin sa ating buhay ay Savior. Savior. Dahil sa ating mga sarili ay hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kung wala si Jesus Christ, kung wala yung ating Savior, magiging ganun din tayo. Kung saan Diyos tayo sasamba. Okay? At totoo naman, no? Dahil nung wala pa tayo, hindi pa tayo nagiging believer, ganun din, di ba? Iba't ibang Diyos din yung ating sinasamba. Until such time na nakakilala tayo sa ating Panginoon, Heso Kristo. At sabi doon, tayo naging born again. Pinalitan yung ating puso, a brand new heart, and then renewed mind, which is yun yung kailangan natin. A new creation, sabi ng Apostle Paul, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is now a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become. Bago, isang bagong nilalang. Brand new person. Okay? Kaya yun po ang kailangan natin. We need a Savior. Bawat tao, he needs a Savior na magliligtas sa Kanya, magpapabago sa Kanya. Kailangan niya ng Holy Spirit na magpapabago sa Kanya. Dahil kung sa Kanyang sarili lamang, ay hindi niya kaya. We cannot save ourselves. So, commandment number 2, sabi ng prohibition against creating something with your hands or your heart that either reduces God or replaces God. Isaiah chapter 40 verse 18. Isaiah
chapter 40. Verse 18, sabi po dito, to whom then will you liken God? To whom then will you liken God? Or what likeness will you compare to Him? Kanino mo maikukumpara ang ating Panginoon? Or what likeness? What likeness will you compare to Him? Anong bagay ba yung maikukumpara mo sa ating Panginoon? Wala, di ba? Sinasabi ni Prophet Isaiah, wala. Nothing can compare sa ating Panginoon. We cannot compare our God to anything. Okay? Now, common forms of modern idolatry. Modern, ibig sabihin, yung ating panahon ngayon, ano? Common form of modern idolatry. Number 1, the worship of creation rather than the Creator. Modern form of idolatry. Na sa ating panahon ngayon, imbis na ang sambahin ay yung Diyos na lumikha, ang sinasamba ay yung mga nilikha. Okay? Kagaya ng mga bagay. Anong bagay yan? Heavenly bodies, yung sun, yung moon, mga planets, ano pa, yung earth, kaya nga tinawag siya na Mother Earth. No? Yun na yung sinasamba. Mother Earth. So, walang problema kung magkaroon tayo ng care sa mundo, ano? Sa ating kapaligiran. Maging malinis, di ba? Mag-conserve, walang problema. Pero, wag lang hahantong sa gagawin mo na siya Diyos, no? O kaya nga, nagkaroon siya ng pangalan ng Mother Earth. No? Imbis na Father God, yung ating sasambahin, yung ating Creator, ay napunta doon sa Mother Earth. So, yun yung nagiging danger. Okay? Romans chapter 1, Romans chapter 1 verses 20 to 25. Romans 1, 20 to 25. Verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Okay? Doon sa sinasabi ni Apostle Paul, yung creation ng ating Panginoon. Kung tayo po ay observant, yung nature, napakaganda ng nature, di ba? Yung mga trees, mga flowers, sa ating kapaligiran, environment, nature, at saka tumingin ka sa taas, yung heavenly bodies. Okay? Yan ay likha ng ating Panginoon. Bagamat, sabi doon, hindi natin nakikita yung Panginoon, but His invisible attributes ay doon makikita doon sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin ay He hides Himself, no? Doon sa kanyang mga gawa ng ating Panginoon. His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Verse 21, because although they knew God, they did not glorify Him as God. You see, mga kapatid,
rebellion. This is rebellion. They knew God, but they did not glorify Him as God. You see, rebellion, you know? Nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. Verse 23, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Sadly, yung ating makapangyarihang Diyos ay na-reduce doon sa mga ganong image. Right? 24. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Verse 25. Who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature. Yeah. They worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. So, rebellion. Bunga ng rebellion sa tao. Alam niya yung tunay na Diyos, but hindi siya sumamba sa tunay na Diyos, rather sumamba siya sa ibang mga Diyos-Diyosan or sa mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. So, worship of creation. And then number 2, idolatry of the heart. Modern form of idolatry of the heart. Yan ang po yung sinasabi natin kanina, mga kapatid. Kahit wala kang carved image, but meron ka sa iyong puso na inahay at inalaw mo yung bagay na yun na mag-take over sa iyong buhay. That is also idolatry. Idolatry of the heart. Sabi po, isang quote ng isang Bible teacher, the heart is a perpetual idol factory. The heart, yan, ang ating puso, no? The heart is a perpetual idol factory. Why? Babalik tayo doon, because of our sinful nature, because we are a fallen creature. Kaya yung ating puso, tendency ay rebellion. At sabi doon, ang ating puso ay patuloy na may continuous, perpetual idol factory. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede kang mahumaling sa isang bagay at eventually, yun ay yung magiging idol. Ano man yung bagay na yun, or personalidad. Okay? Pwede mo siyang maging idol. Okay? Pwedeng trabaho, pwedeng possession, ano yung bagay na meron ka sa material na bagay sa iyong buhay. It could be family, asawa, anak, which is hindi masama kung mag-care tayo sa kanila, pero sabi nga natin, kapag merong isang bagay na yung pagbigay natin ng attention, ating attention ay hinihigit na sa ating Panginoon, that is now a form of idolatry. Dapat ang ating Panginoon ang above, over all. Okay?
So, yung ating pamilya, asawa, anak, yan, nasa baba, ano? Ang ating Panginoon yung nasa taas palagi. Okay? Ano pa? Pwede yung iyong sarili, maging idol mo. Diba? Pwede yung iyong sarili. Anything, mga kapatid, o anumang mga bagay, pwede mo yung maging idol. Kapag yan na yung nag-take over sa iyong buhay, sa iyong isipan, yan na yung focus ng attention mo, idol. Kaya, we need to be aware, no, sa mga gano'n. Dahil nga yung ating puso, sabi nyo, is a perpetual idol factory. Yan. Colossians chapter 3 verse 5. In the book of Colossians, chapter 3 verse 5, sabi dito ni Apostle Paul, therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. See, maliwanag po, mga kapatid. Ito na yung sinasabi natin kanina, na kahit wala kang physical na carved image, pero kung ito ay present sa iyong buhay, ito yung nagko-control sa iyong buhay, kagaya nito, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness. That is also idolatry. Okay? Greediness yan, idolatry, pride, is also idolatry, pride. No? Ibig sabihin, idol mo yung iyong sarili. Pride, ikaw yung palaging magaling. Ikaw yung palaging tama. No? Pride. Okay? Career, possession. Yan yung napagita. So, yan yung dalawa, mga kapatid. Modern form ng idolatry. And then, last, ito dito na tayo matatapos. The second commandment includes, number 1, a commentary about God by God Himself. Okay. Second commandment includes a commentary about God by God Himself. Dahil nasabi dito ng ating Panginoon, in verse 5, book of Exodus chapter 20 verse 5, you shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Yeah. Commentary about God by God Himself. Jealous. Yeah. Which is, isipin natin, no? Ay, parang, ba't ganon, no? Jealous. Kasi sa atin, pag sinabi jealous, hindi kagad maganda yung pakahulugan sa atin, ano? Pero yung iniisip natin jealous na yun ay hindi ganun yung ibig sabihin ng jealous sa ating Panginoon. Jealous ay ang equivalent niya ay zealous. Yun. Jealous, ang equivalent niya ay zealous. So God is jealous over us because He loves us. Yun. He is jealous over us, sa atin, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. At ang gusto ng ating Panginoon ay protektahan tayo. Gusto ng ating Panginoon, ingatan tayo. Gusto ng ating Panginoon, pagpalain tayo, pagpalain yung ating buhay. Kaya, He is zealous sa atin, no? For example, in a parent,
sa isang magulang, he is jealous for his son or for his daughter. Ganun, no? Dahil mahal niya yung kanyang anak. Anak na lalaki o anak na babae o kanilang mga anak. Or a husband is jealous for his wife. Okay? So, ganun yung meaning ng jealous, ano? Hindi yung iniisip natin na pagkaingit. Ano? Jealous, ibig sabihin yung pag-ibig, no? Zealousness. And then number 2, second commandment includes the consequences for those who hate God. May consequence for those who hate God. In verse number 5, sabi ng ating Panginoon, I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. So imagine, ano? Yung mga tao na hindi susunod sa ating Panginoon, sabi doon, up to third and fourth generation. So ganun, ano, no? Mangyayari. Cursing, ano? Imbis na blessing, yung mangyayari. So, ibig sabihin lang, mga kapatid, no? Ano ba ibig sabihin, no? Third and fourth generation. Diyan din papasok yung ibig sabihin na generational curses or generational sin. Okay? Now, bakit sinabi ng ating Panginoon na up to third and fourth generation? For example, sa isang pamilya. Okay? Yung mensahe na yun ay direct, no, sa head ng family. For example, yung sa tatay. Diba? Kung ang tatay ay hindi sumasamba sa ating Panginoon, hindi sumasamba sa tamang Diyos, alam natin yung tatay ay napakalaki ng influensya niya, no? Sa kanyang asawa at sa kanyang buong sambayan. Okay? Alam natin yun, di ba? Kaya nga kung ang isang tatay ay godly, di ba? Most likely, yung kanyang pamilya, yung kanyang buong sambahayan ay madadala niya. Because ganun yung influensya ng isang tatay. Okay? Kaya, kung yung tatay ay sumasamba sa ibang Diyos o Diyos-Diyosa, ganun din yung magiging influensya niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, up to ilang generation. Kaya sinabi doon, no? Third and fourth generation. Nagsisimula yun sa head ng family, sa head ng tahanan. Okay? So, gano'n. Pero hindi nangangahulugan, no? Okay, mga kapatid? So, lilinawin natin. Hindi nangangahulugan na yung kasalanan ng tatay ay automatically na kasalanan na rin ng mga anak. So, hindi gano'n. Ano? Hindi gano'n. Kung nagkasala yung tatay, pero yung anak ay sumamba sa ating Panginoon, then hindi, wala sa kanya yung generational curses. No? Hindi gano'n. Ano? Kagaya ng binabanggit sa Book of Ezekiel chapter 18, kayo na lamang po ang magbasa. Ezekiel chapter 18 verses 1 to 4. Ganun yung sinasabi ng ating Panginoon. Na yung kasalanan ng tatay ay hindi kasalanan ng anak. Okay?
So maliwanag po yun. Ano? Hindi ganun yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya lang sinabi ng ating Panginoon, He will visit the third and fourth generation is because, yun nga, yung influence ng father sa isang pamilya ay napakalaki. Na kung siya ay sasamba sa ibang Diyos, so most likely, ganun yung magiging influensya niya sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, apo, at sa mga susunod na henerasyon. Pero hindi na nga nahulugan, ano? Automatic, no, na kung ano yung kasalanan ng tatay, ganoon na rin yung kasalanan ng anak. Dahil kung yung anak ay sumamba sa ating Panginoon, eh, wala sa kanya, no? Wala sa kanya yung generational curse. Mapuputol sa kanya yung generational sin or generational curse. Okay? So dapat po maliwanag po yun kasi may mga ganong turo na ganon yung pagkakaunawa nila doon. Ano? At maliwanag naman po yun sa book of Ezekiel chapter 18. And then lastly, dito na po tayo mag-e-end. So this will conclude our study for tonight at doon sa commandment number 2. Sabi ko doon, the second commandment includes number 3, blessing for those who love and obey God. Yan. Kabaliktaran naman, ano? So sa mga nag-hate sa ating Panginoon ay cursing. Curse yun sa kanilang buhay. Pero kung sino yung nagmamahal at sumusunod sa ating Panginoon, blessing naman yun. In verse number 6, ang sabi doon, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Yan. Blessing ang katapat nun, mga kapatid. May blessing sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. May blessing yun sa ating buhay, hindi lang sa ating buhay, kundi sa mga susunod pa na henerasyon ng ating pamilya. Dahil kung tayo ay sumusunod, sumasamba sa tunay na Diyos, and then may influensyahan natin yung ating mga anak, at yung ating mga anak, may influensyahan yung kanilang mga anak, and then, and so on, and so forth. Kaya yung blessing ng ating Panginoon ay magfo-flow from generations to generations. And in the book of Deuteronomy, matatandaan po natin doon na sinabi ni Moses to the children of Israel bago sila pumasok doon sa promised land na ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung susunod kayo sa ating Panginoon, ay pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung inyong mga ani ay magiging sagana, yung inyong mga kababaihan ay magiging sagana, yung kanilang sinapupunan, manganganak sila, at may protection, no? May protection ng ating Panginoon sa kanila. Blessing. Yun ay kung susunod sila sa ating Panginoon. Pero kung hindi sila susunod sa ating Panginoon, cursing ang nangyayari. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kanilang lupain ay hindi magbubunga ng sagana. Yung kanilang mga kababaihan ay mababaog at mapapasok sila ng kanilang kaaway. Why? Because mawawala yung hedge of protection ng ating Panginoon sa kanila. Kaya papasok sila ng kanilang kaaway. Cursing. So we have to choose, mga kapatid. Dahil maliwanag, malinaw ang salita ng ating Panginoon. Buhay ang ating Diyos na makapangyarihan na nagsasabi, kung susunod kayo sa akin, kung ako ay mamahalin nyo, sabi ng Panginoon,
Papalain ko kayo, yung pamilya, from generations to generations, magiging sagana kayo, magiging ligtas kayo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya, ano pipiliin natin? Siyempre, doon tayo sa blessing. Doon tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil tunay, ang ating Panginoon lamang ang naging isang tunay na Diyos at wala na